President Lu, hindi ba't sinabi mong kahit anong mangyari ay hindi ka magpapakasal? Loko kang bata ka. Kapag hindi ka pa nakapag-asawa bago mag-26 na taong gulang, ay lumayas ka sa Lu Group. Huwag ka nang maraming satsat. Ang ipinahahanap ko sa iyong papakasalan, nahanap mo na ba? Parating na po siya. Nakaputing bestida po siya. Magandang araw, President Lu. Nandito ako para magpakasal, hindi para makipag-away. Umalis na kayo. Alis na alis, alis. Pati na rin ikaw. Sige po. Tia Wang, kamusta po? Pumayag ba siya? Dahil sa taglay mong ganda, handa siyang magbigay ng 500,000 dolyar na dote. Pero ang hiling niya ay magpakasal na agad kayo. Hinihintay ka na niya ngayon sa Registry of Marriages. Pumunta ka na agad doon. Sige po, papunta na ako. Kung sa loob ng 1 linggo ay hindi nyo mababayaran ang 500,000 dolyar, Mapipilitan kaming kunin ang bahay nyo. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Gagawa po ako ng paraan. Lola, sisiguruhin ko pong maililigtas ko ang bahay natin. Tumabi kayo. Tumabi kayo. Tabi. Bakit hindi ka pa bumabangon? Ayos ka lang ba? Paano ka ba magbisikleta? Wala ka bang halaga sa buhay ng iba? Pasensya na po. Kasalanan ko po. Siya na pala ang nahanap ni Liu Sheng para pakasalan ko. Ano kaya kung bayaran na lang kita ng kaunti? Wag na. Pumasok na tayo para magpakasal. Tingin ko naman ay hindi ka gaanong nasaktan. Hindi naman yata kailangan na pati ang buong pagkatao ko ay ibayad ko sa iyo. Ang taong dapat nakikitain mo para magpakasal ay ako. Sige. Pumasok na tayo. Sige, Ang napala ko itong si asawa, ang gwapo pala niya. Maganda siya at ang ganda rin ng katawan niya. Dala mo ba ang pera? Heto 500,000 dolyar. 500,000 dolyar? Hindi ba't usapan ay 3 milyong dolyar? Sa klaseng babae mo, kailangan mo ng 3 milyong dolyar? Ang 3 milyong dolyar? Sapat na para makapagpakasal ako sa 6 na gaya mo. Mahirap ka na nga, wala pang kuwenta. Sinasayang mo lang ang oras ko. heto ang kabayaran sa iyo na ilagay na sa account 3 milyong dolyar. 3 milyong dolyar? Hindi ba 5? Sige, 5 milyong dolyar na. Hindi ganoon. 10 milyong dolyar. Huwag kang maging masyadong sakim. Nadeposito na ang pera. I-save mo ang numero ko. Pagkatapos ng 1 taon, tatawagan kita para sa divorce natin. Magkikita tayo sa City Hall noon, naintindihan mo? Hello, Lola. Sige po, pauwi na po ako agad. Hello? Asawa. Ako ito, pagkatapos ng 30 minuto, magkita tayo sa City Hall para sa divorce natin. May problema ba? Sige po, walang problema. Nakalimutan ko na ang tungkol doon. Hey, nasaan na kaya ang marriage certificate ko? Nasaan ang marriage certificate? Lola, nakita po ba ninyo ang marriage certificate ko? Bakit ano? Bakit apo? May nakita po ba kayong marriage certificate? Marumi? Ay nako, ang duming bagay niyon. Bakit mo naman kukunin iyon? Hindi po, marriage certificate. Iyong maliit na pulang libro.
Ganito ang laki. Ay naku, dapat sinabi mo agad na marriage certificate. Halika, kunin natin. Nandito lang pala ito. Ako na po, ako na. Bakit puro gasgas na ito? Ano nga ulit ang itsura niya? Ay, hindi alam ni Lola na mahalaga pala ito, kaya ginamit ko itong pansapo sa paa ng lamesa. Hindi ba nasira? Wala po itong problema, maayos pa naman. Huwag na po kayong mag-alala. Ah, mabuti naman kung ganoon. Sige. President Lu, meron po kayong pulong mamaya na kailangang daluan? I-cancel mo iyan. Kailangan magkita kami ng asawa ko. Magde-date po ba kayo ni Mrs. President Lu para sa inyong anniversary? Ihanda mo na ang lahat. Opo. President Lu, handa na po ang mga regalo. Kapag ba magdidiborsyo, uso na ba ngayon ang magbigay ng regalo sa babae? Diborsyo? Hindi po ba ito para sa unang anniversary ninyo? Ibabasura ko na po ba ang mga regalong ito? Huwag na. Dahil nakahanda na ang mga ito, ibigay mo na lang lahat sa kanya. Ibigay mo sa akin ang marriage certificate. President Lu, tumawag po si Dr. Sean kanina. Sabi niya itinigil daw po ng matanda ang paggamot at palihim na bumalik ng bansa. Ano? Dito lang kayo. Ibigay niyo ang mga regalo kay Madam. Opo. Magandang araw po, madam. Nasaan siya? May kailangan lang pong unahin si CEO kaya umalis na siya. Ito po ang mga regalong inihanda niya para sa inyo. Ang mga ito, lahat ba ito ay para sa akin? Opo, Ang asawa ko na nakuha ko lang ng madalian, napakagalante pala talaga. Hello? Magandang araw po, Madam Lin Ji. Congratulations dahil nakapasa kayo sa Lu Group para sa posisyon ng marketing planning. Gusto po namin kayong imbitahan sa bukas ng 3:00 ng hapon sa headquarters ng Lu Group para sa isang interview. Itatanong ko lang po kung libre kayo sa oras na iyon. Oo, libre ako. Okay, magme-makeup muna ako bago pumunta sa interview. Magandang araw po. Nandito po ako para sa interview. Saan po ba ang daan? Salamat po. Pasensya na po, pasensya na. Nagmamadali po kasi ako para sa isang meeting. Patawad po talaga. Mag-ingat ka. Madulas ang sahig. Ingat, baka matumba ka. Ako na ang magpupulot nito. Bibili po ba kayo ng bahay? Ito po ay plano para sa Longteng Huafu. Kababasa ko lang kagabi ng mga impormasyon tungkol sa proyektong ito. Maayos ang istruktura ng bahay na ito, maganda ang pagkaka-layout, at 4 na silid ang nakaharap sa timog. Tingnan niyo po. Ang kusina, kainan, banyo para sa mga bisita, pati ang study room ay nasa hilagang bahagi. Sa ganitong paraan, ang sala, master's bedroom, kwarto ng mga bata, at kwarto ng mga matatanda ay nasisikatan lahat ng araw. Mula ka ba sa marketing department? Ay, hindi po. Hindi po. Nandito po ako para mag-apply ng trabaho. Nagkataong pinag-aralan ko kagabi ang ilang mga pangunahing proyekto dito, kaya agad ko itong nakilala. Napakagaling. Ang mga kabataang naglalaan ng oras para maghanda ay bibihira na lang ngayon. Salamat po sa inyong papuri. Teka, aalalayan ko na po kayo roon. Sandali lang po, sandali lang. Maraming salamat sa iyo, Iha. Walang anuman po. Sige po, mauna na po kayo, mauuna na rin po ako. Oh, anong pangalan mo? Ako po si Lin Ji. O siya, sana ay magtagumpay ka sa iyong interview. Salamat po. Sana nga po ay magkatotoo ang sinabi nyo. Wala kaming makuhang balita tungkol sa kinaroroonan ng matanda. Baka nakarating na siya sa kumpanya. President Lu, nandyan na po pala kayo. Huwag kayong mag-alala, President Lu, para sa interview ngayong araw. Sisiguraduhin kong makakapili ako ng mahuhusay para sa kumpanya. Nakaharang ka sa dinadaanan ko.
Pasensya na po, may gagawin pa po ako, una na po ako. Ngayon, kahit sinong babae na lang ay nangangahas na lumapit kay President Lu, talagang wala silang hiya. Sana ay makita ko si President Lu. Bakit naman kakausapin ni President Lu ang mga tulad nating wala pang karanasan? Sana makapasok ako sa Secretarial Department. Baka sakaling magkaroon ako ng pagkakataon na makalapit kay President Lu. Lindsay, pumasok ka na para sa iyong interview. President Lu, nasa airport na ang mga tao natin pero hindi nila nakita ang lolo. Kumusta sa lumang mansyon? Wala rin po doon. Sana. Lolo. Lolo, dito po kayo maupo. Lolo? Hindi pa po kayo lubusang gumagaling? Bakit po kayo biglang bumalik sa bansa nang walang pasabi? Ay nako, may lakas ka pa talagang magsalita. 1 taon na ang lumipas. Bakit hindi mo pa rin dinadala ang asawa mo para makilala ko? Kasi po, Oh, wag mong sabihin hindi ka pa talaga kasal? hindi po lolo. Hindi ko ba pinakita sa inyo ang marriage certificate ko? Yung cover lang ang nakita ko. Wala akong pakialam. Gusto kong makita ang apo kong babae. Kapag hindi ko siya nakita, ayoko nang mabuhay. Sige po, sige po. Ganito na lang lolo, basta magpahinga lang kayo ng maayos. Ipapakilala ko sa inyo ang asawa ko. Anong sa inyo? Sige, bibigyan kita ng 1 buwang palugit. Nga pala, ngayong araw ay may isang dalagang nagngangalang Lin Ziyi na pupunta para sa interview. Tanggapin mo siya sa trabaho. Lolo naman, ang pagkuha namin ng tao sa kumpanya ay base sa kakayahan. Walang palakasan dito. Huwag ka ng maraming daldal. Gusto ko siya para sa trabaho. Sige po. Lolo, tatanggapin ko siya, kaya hayaan nyo na. Akong ihatid kayo pa uwi. Wag na, wag na. Kaya ko ang sarili ko. Magandang araw po sa inyong dalawa, ito po ang resume ko. Ikaw pala yan. Pasensya na po, nagkita na ba tayo dati? Huwag ka nang magpanggap na inosente. Pwede mo nang kunin ang mga gamit mo at lumayas. Hindi nyo pa man lang tinitingnan ang resume ko, pero pinapaalis nyo na ako. Kung maaari ay maitanong ko, anong pamantayan nyo sa pagpili ng aplikante? Hindi na kailangan. Sa gaya mo, hindi ka karapat-dapat sa kumpanyang ito. Kunin mo ang mga dokumento mo at umalis ka. Hindi ko po maintindihan kung ano ang ibig nyong sabihin. Sinasadya mong bumagsak sa mga bisig ni President Lu kanina. Iniisip mong gamitin ang taktikang yan para mapansin. Akala mo ba walang nakakakita? Wala po akong kilalang President Lu. Dahil lang sa walang basehang hinala na yan, pinahihirapan nyo na ako. Oo, sinasadya ko talagang pahirapan ka. May magagawa ka ba? Gumagawa ka lang ng kwento at binabaligtad mo ang katotohanan. Dahil ang kumpanyang ito ay may interviewer na gaya mo. Hinding-hindi ko na naisin na pumasok dito. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Sino po rito si Binibining Lin Ziyi? Ah, ako po iyon. Sa marketing and planning siya, dalubhasa. Kulang pa ba ang tao sa planning department? President Lu, puno na po ang tao sa planning department. Kung ganoon, sa President's office na lang siya, maging isang intern assistant, Liu Sheng, asikasuhin ang kaniyang pagpasok. Opo, sir. Sumunod ka sa akin. Opo. Walang hiyang babae ito. Dumikit agad kay President Lu pagdating na pagdating. Huwag ka munang magdiwang ng ganyan. Ikaw ba yung bagong saltang sa kumpanya na si Little Beauty? Anong ginagawa mo? Sinubukan mo akong saktan? Binabastos mo ako. Pasalamat ka sampal lang ang inabot mo. Hindi ba't kadarating mo lang ay tinatangka mo na agad akitin si President Lu? Ano namang masama kung hipuin kita ng konti? Huwag kang magpanggap na napakalinis mong babae. President Lu. Huwag kang aalis. President Lu. Anong nangyayari dito? Binabastos niya ako at hinahawakan niya ako sa masiselang parte.
President Lu, wala po akong kasalanan. Ang babaeng ito ang sumusubok na akitin ako. Ginagamit niya ako para tumaas ang posisyon niya. Hindi ko alam kung bakit ang isang masamang tao na tulad niya at kung sinong bulag na tao ang nagpasok sa kanya rito sa kumpanya. Ang mungkahi ko po ay tanggalin na siya sa trabaho. Ako ang nagpasok sa kanya. Kayo, ano po? President Lu, pasensya na po sa mga nasabi ko. Humihingi ako ng paumanhin. Pero kailangan niyo po akong paniwalaan. Siya po talaga ang nangaakit sa akin. Nagsisinungaling ka. President Lu, maraming taon na ako rito sa kumpanya at palagi akong nagtatrabaho ng mabuti. Kailangan niyo po akong paniwalaan. Umalis ka na? Narinig mo ba? Umalis ka na raw. Siya naman ang nambabastos sa akin. Bakit ako ang tatanggalin? Siya ang pinaaalis ko? Hindi ikaw. Lahat ng sinabi niya ay narinig ko? Hindi kita pagbibintangan ng mali. President Lu, alam ko na pong nagkamali ako. Mali po talaga ako. May pamilya po akong binubuhay. Sa akin lang po sila umaasa. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. 3. Maraming salamat po, President Lu. Magtrabaho ka ng mabuti. Opo. Lindsay. Parang nakita ko na siya somewhere. Liu Sheng. President Lu. Pakikuha nga sa akin ang marriage certificate ko. Sige po. Nga pala. Noong 1 taon, yung nireto mo sa akin na mapapangasawa, ano nga ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Ma Xiaoya. Mukhang nagkamali ako ng alaala. Sekretaryo Liu, ano po ang mga pwede kong gawin? Oh, sumunod ka sa akin sandali. Sige po. Ito ang mga impormasyon tungkol sa mga property ng kumpanya natin. Pag-aralan mo muna ang mga ito. Sige po. Nahanap mo ba? President Lu, pasensya na po talaga. Maayos lang. Nahanap mo na ba? Hindi pa po. Sekretaryo Liu, ano po ba ang hinahanap nyo? Yung marriage certificate. Marriage certificate po? Kailangan nyo po ba ng tulong sa paghahanap? Wag na. Pumunta ka na muna sa planning department at kunin mo para sa akin yung pinakabago na marketing plan ng Longteng Huafu. Hihintayin na pirmahan iyon ni President Lu. Sige po. President Lu, alam ko na po ang pagkakamali ko. Pakiusap, huwag niyo po akong tanggalin. May paraan ako para manatili ka sa pamilya Lu. Director Su? Director Su, tulungan niyo po sana ako. Ayaw ko pong mapaalis sa Lu Group. Matutulungan kita. Pero, kailangan mo munang gawin ang isang bagay. Paalisin si Lin Ziyi mula sa pamilya Lu. Si Lin Ziyi. Dahil sa kanya, kaya ako tinanggal ni President Lu. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong aalis siya. Sige, gawin mo na. Lu Xingzi, palalayasin ko ang lahat ng masasamang babaeng nagkakagusto sa iyo. Ikaw ay para sa akin lang. Ano ang ginagawa mo riyan? Lu, President Lu. Mula ngayon, kapag wala ang pahintulot ko, huwag kang papasok sa opisina ko. Sige po, President Lu. Lumabas ka. Lin Ziyi, anong ginagawa mo rito? Gusto mo na naman bang pumunta sa harap ni President Lu para lumandi? Narito ako para iabot kay President Lu ang marketing proposal. Akin na patingin. Bakit mo ako sinasaktan? Anong bakit? Nagawa mong pakialaman ang marketing proposal. Alam mo ba na kapag ito ang sinunod? Sa proyektong ito, wala man lang kaming mabebenta kahit isa. Narito ka ba para pabagsakin ang pamilya Lu? Hindi ko ginalaw ang proposal na iyan. Kapapakuha ko lang yan mula sa planning department.
Ang lakas pa ng loob mong magsinungaling. Ngayon, para sa kapakanan ng kumpanya, tuturuan ko ng leksyon ang masamang babaeng tulad mo. Anong gagawin mo? Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Anong nangyayari rito? President Lu? President Lu? President Lu? Pinakialaman ng babaeng ito ang marketing proposal. Malaking pinsala ito sa interes ng kumpanya. President Lu, talagang hindi ko po ginalaw ang proposal. Nagsisinungaling siya. Nasaan na ang orihinal na proposal? Hindi kaya? Palihim niya itong ibinenta sa mga kalaban natin? Meron ka pa bang gustong ipaliwanag? Saksi ang langit, sinunod ko lang ang utos ni Sekretaryo Liu na kunin ang mga dokumento. Kahit ang cover nito ay hindi ko binuksan, imposibleng pinakialaman ko ito. Huwag ka nang magpanggap para lang lumambot ang puso ni President Lu. Tama na. Kailan mo huling nakita ang tamang proposal ng plano? Pagkakuha ko ng dokumento, dumaan ako sa pantry at uminom ng tubig. Maaaring doon po napalitan ng mga papeles. Pwede niyo pong tingnan ang CCTV. CCTV? Matagal nang sira ang CCTV sa pantry. Tigilan mo na ang panunuro sa iba. Guwardia, ibigay mo sa akin ang record ng CCTV. President Lu, ang CCTV po sa pantry. Naayos na po noong nakaraang araw. Bakit narito siya? Hindi ba tinanggal na siya sa trabaho? Bakit nasa kumpanya pa rin siya? Dalhin niyo rito si Huley. Bitawan niyo ako. Anong karapatan ninyong hulihin ako? Narito na ang ebidensya at nagsisinungaling ka pa. Magsalita ka. Bakit mo pinalitan ang mga dokumento para idawit ako? Ako. Pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Ako. Hindi lang po ako makatanggap. Gusto ko ring matanggal si Lin Ziyi. Pero wala po akong balak na ipahamak ang kumpanya. Ang mga sinabi mong iyan, sabihin mo na lang sa mga pulis. Bakit hindi niyo pa siya ilabas? Lindsay, dahil sa hindi mo maayos na pagtatrabaho, tanggal ka na. Bakit po? Nalinawan na po ang lahat at napatunayang hindi ako ang may gawa. President Lu, Nahanap mo na? pagkakamali ko po, ang inyong marriage certificate ay naiwala ko po. Pero President Lu, sineke ko po, kung ang marriage certificate sa panig ng misis niyo ay naroon pa, maaari pa rin nating ituloy ang proseso ng inyong diborsyo. Marriage certificate? May asawa na siya? Sige, naintindihan ko na. Lumabas ka na. Opo. Sabi ko, lumabas kayo. President Lu, ako. Asawa ko, Hoy, wala akong anumang relasyon sa iyo, kaya wag mo akong basta-basta tawaging asawa. pasensya na. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Lumabas ka. Ano pang hinihintay mo, Layas? Lumabas ka rin. Ano po? Opo, sir. Hoy, Pasensya na. Umalis agad ako kaninang umaga dahil may asikasuhin. Umiiyak ka ba? wala ito. Pinuntahan mo ba ako para pag-usapan ang diborsyo? Nais ko sanang iusog ang petsa ng pagdidiborsyo natin ng 1 buwan. At pagkatapos, umaasa ako na makakauwi ka, kasama ko, para bilang aking asawa ay makilala mo ang aking lolo. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa pera para sa buwang ito, babayaran kita para rito. Wag na. Yung pera na ibinigay mo noon, malaking tulong na sa akin iyon. Itinuturing kitang tagapagligtas, kaya paano pa ako tatanggap muli ng pera sa iyo? Huwag kang mag-alala. Sanay na sanay ako pagdating sa pagpapasaya ng matatanda. Tungkol sa ating diborsyo, ako na ang bahalang mag-ayos niyan. Siya nga pala, may isa pa pala akong itatanong. Ang marriage certificate ko kasi ay nawawala. Nasasayo pa ba ang iyong kopya? Ano? Nawawala rin ang marriage certificate mo? Nawala rin ang sa iyo? Pagkakamali ko po ito, ang marriage certificate ninyo ay naiwala ko po. Sabi lang ni Sekretaryo Liu kanina na wala raw ang marriage certificate ni President Lu. Bakit ang laking coincidence? Kung parehong wala ang mga iyon, medyo magiging problema nga ito.
Oh, hindi nawala ang sa akin. May kasamahan kasi ako sa trabaho ngayon na nawalan din ng marriage certificate. Ano bang iniisip ko? Ang misteryoso kong asawa. Paanong magiging si President Lu iyon? Ganoon ba? Mayroon ka bang pinagdaraan ng problema? Oo. Umiiyak ka kanina. Kahit pasabihin kasal-kasalan lang tayo, mag-asawa pa rin tayo at dapat magtulungan. Kaya kung mayroon kang problema, maaari mong sabihin sa akin, susubukan kong tulungan ka. President Lu, dumating na po si President Zhao. Wala lang ito. Noong tumawag ka sa akin kanina, sakto kasing tinanggal ako ng boss ko. Kaya medyo naging emosyonal ako. Ang magtrabaho sa kumpanya nyo. Wag na po. Wag kang mag-alala. Ako yung tipo ng tao na marunong bumangon kapag nadarapa. Tinanggal ka ng boss mo? Ang labo ng paningin niya. Oo. Napakalabo talaga. Hindi nga talaga pwedeng pag-usapan ng isang tao ng nakatalikod. Pinag-uusapan si Cao Cao. Ayan na si Cao Cao. Ibaba ko muna ito? May gagawin lang ako? Ite-text na lang kita mamaya. Sige. Linji, di ba ikaw ang assistant ni President Lu? Kung ganoon, alam mo ba kung sino iyong misteryosong asawa niya? Akala ko pa naman ay isang napakayamang binata si President Lu. Hindi ko inasahang matagal na pala siyang kasal. Nakakadismaya naman. Sus, kahit hindi pa siya kasal, hindi ka pa rin mapapansin yon. Oy, balita ko ay plano ng makipaghiwalay ni President Lu sa misteryosong asawa niya. Totoo ba iyon? Wala po akong ideya. Sana totoo iyon, para may pagkakataon pa ako. Parang ang luluwag ng oras nyo, ha? Iligpit nyo ang mga gamit nyo at umalis na kayo sa kumpanyang ito. Anong nangyayari? Hoy Susu, alam mo ba ang schedule ni President Lu para sa araw na ito? Sikreto ang schedule ni President Lu, sina Miss Sophie at Sekretaryo Liu lang ang nakakaalam. Pero alam mo ba kung sino ang pakikipag-ugnayang inaayos ng kumpanya ngayon? Balita ko ay ang President Zhao daw ng Tiangkai Group. Saan ka pupunta? May aabangan lang. Nandiyan ka na? Iabot mo ang gamot. Bakit ikaw? Paano mo nalaman na nandito ako? Walang nagsabi sa akin. Hinulaan ko lang po. Ang kumpanya kasi ay kasalukuyang nakikipag-usap sa Tiangkai para sa isang kolaborasyon at ang President Zhao ang pinakagusto ang restaurant na ito. Pumunta po ako rito dahil ako. Gumawa ka talaga ng paraan para mapalapit sa akin. Ano ba talaga ang balak mo? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kaya kong gawin ang trabaho ko ng maayos. Saka, maliwanag na si Hulay ang may pagkakamali. Bakit po ako ang pinapaalis nyo? Ayaw ko. Sa mga tanga. Wala akong oras magpaliwanag sa iyo. Pasensya na po, President Lu. Tutulungan ko po kayo. Pasensya na po talaga. Lin Ziyi. Sorry po. Liu Sheng, pumasok ka rito. Ano bang gagawin mo? Kasi ano? Marami na akong nainom. Pasensya na. Tabi. Gusto ko pong malaman ang dahilan. Sige. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Assistant kita, hindi ka mensahero. Mismong mga dokumento ay napapalitan na. Sa tingin mo ba ay ginagawa mo nang maayos ang trabaho mo? Ha? President Lu, gusto niyo po bang makipagpustahan sa akin? Bigyan niyo po ako ng isang buwang palugit at sinisiguro ko na magiging pinakamahusay niyo akong katulong sa trabaho. Kapag nagawa ko iyon, payagan niyo akong manatili. Pumasok sa planning department at gumawa ng marketing planning. Ngayon ay may isang babaeng nagngangalang Lin Ziyi.
na nag-apply. I-hire niyo siya. Hayaan na lang. Alang-alang kay Lolo, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Sige, bibigyan kita ng isang buwang palugit. Pero kung pagkatapos ng isang buwan ay hindi mo ito nagawa, anong mangyayari? Kung hindi ko iyon nagawa, ako, babayaran kita ng 6 na buwan kong sweldo. I-swipe na ang card. Ang card na ito. Bakit parang pamilyar? Sige na, hindi na ako nakikipagbiruan. Ang pera mo na yan ay hindi ko kailangan. Pagkalipas ng isang buwan, kapag nagawa mo, manatili ka. Pero kapag hindi, umalis ka. Talaga? Ibig sabihin ba ay makakapasok pa ako sa opisina bukas? Oo. Nagdesisyon ang boss ko na panatilihin ako, na iligtas ko ang trabaho ko. Congratulations. Magandang umaga, Miss Sophie. Miss Sophie. Good morning, Miss Sophie. Lin Ji, hindi ba tinanggal ka na sa trabaho? President Lu ay talagang mahusay kumilala, kaya hinayaan niya uli akong manatili. Ano ngayon? Naiinis ka ba? Ikaw. Ipagtitimpla ko na ng kape si President Lu. May tissue si Miss Sophie. Layas. Pasok. President Lu, ito na po ang kape nyo. Ilapag mo lang. Walang asukal, walang gatas, walang yelo, tama po ba? Iwan mo na dyan. May kailangan ka pa ba? President Lu, tikman niyo po muna ito. Lumabas ka na. Lindsay, sabihin mo na ang dapat mong sabihin. Ano ba ang kailangan mo? Lindsay, posible bang ikaw ang misteryosong asawa ni President Lu? Ako. Ikaw na bago. Alam mo ba kung bakit nagpa siya si President Lu na ipadala si Hulei sa Nancheng para makipag-ugnayan kay President He? Hindi ba si Hulei ay tinanggal na sa kumpanya? Espesyal siyang kinuha ng kumpanya para sa Nancheng. Pero hindi na siya yung tulad ng dati na makapangyarihang manager Hu. Nasa Nancheng siya ngayon bilang isang ordinaryong salesman lang na nakatalaga para kay President He. Bakit? Anong mayroon kay President He? Mahirap ba siyang pakisamahan? Bago ka lang kaya hindi mo alam. Itong si President He ay mahilig sa mga extreme sports. Taon-taon silang kumukuha sa Secretary Department ng mga matatapang para samahan siya. Si Hulei na bastos na iyan ay napakaduwag sa totoong buhay. Kaya simula ngayon, siguradong may ihina iyan sa shorts niya araw-araw. Buti nga sa kanya, kung bakit kasi palagi siyang nambabastos ng mga babaeng katrabaho. Shh, nandyan na si President Lu. President Lu, heto po ang kape nyo. Ang boss na si Lu Xingzi, 26 na taong gulang, 183 sentimetro ang taas, at ang marital status ay may asawa na. Eksaktong alas 8:30 ng umaga siya dumarating sa opisina, at alas 8:30 rin ng gabi siya umaalis. Hey, ang dami mo palang alam tungkol sa akin? Ganito mo na ba ako kagusto para pag-aralan pati ang mga iyan? Nasaan na ang notebook ko? Hayaan mo na, isave ko na lang ito bilang isang dokumento. Sina President Wang at President Lee ay mahilig uminom ng red wine. Gusto nila ang malamig na putahe, at mahilig sila sa maanghang. Sina President Zhu at President Huang naman ay mahilig sa white liquor. Pero mataas ang kanilang presyon, kaya hindi sila pwedeng uminom ng marami. Galing sa probinsya ang lahat ng Hangcheng, at mahilig silang kumain ng isda sa suka.
Anong masasabi mo? Paano ko mapapasuko ang isang babaeng may gusto sa akin? Tanggihan siya ng diretsyo? At sabihing may iba ka nang nagugustuhan. Kung hindi pa rin umubra, sabihin mo na lalaki rin ang gusto mo. President Lu. Kayo po pala ang nakapulot niyan. Sa totoo lang, mayroon na akong isang taong nagugustuhan. Ngayong nabasa ni President Lu ang notebook na ito, siguradong iisipin niyang seryoso ako sa trabaho. Napakalaki ng ngiti niya. Mukhang hindi tumalabang sinabi ko. Ehem, pwede bang kontrolin mo ang sarili mo? Huwag mo namang masyadong ipahalata. Ano po? Bakit hindi pa siya umaalis? Anong nangyayari sa akin? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? President Lu. Ako. Gusto ko ba ng lalaki? Bakit niya sinasabi sa akin ito? Hindi kaya pinagkakatiwalaan na niya talaga ako? Pero hindi ba may asawa na si President Lu? Diyos ko, ito ba ang dahilan kung bakit gustong makipag-diborsyo ni President Lu? Huwag kayong mag-alala, President Lu. Pangako na itatago ko ang sekreto niyo hanggang huli. Bakit? Tuwing nakikita ko siya? Ay tila ako ay naguguluhan? Mas mabuting lumayo muna para hindi ko siya makita. President Lu, O Liu Sheng, ibigay mo ang dokumentong ito kay Lin Ziyi at ipapunta mo siya sa bagong building. opo sir. Magandang araw po. Gusto ko sanang malaman kung alin dito ang pinakamaliit na unit. Nandun po ang floor plan sa dulo. Maaari niyo muna itong tingnan ng mag-isa at ipapaasikaso na lang kita sa ibang kasamahan ko. Gusto ko yung pinakamalaking unit. Ito po ay bahagi ng aming isang villa area. Sige. Magandang araw po. Kailangan niyo po ba ng mag-explain? Pwede ba? Gusto ko lang sanang makita kung mayroong swak na unit para sa akin. Siyempre naman po. Bawat unit dito ay sadyang ginawa na may talino at kalidad. Eksaktong kabisado ko ang building na ito. Halika po at ipapasyal ko kayo. Tara po, tingnan niyo ito. Ito po ang aming high-rise building na may 120 square meters na living experience area. Maganda ang ayos ng bawat sulok nito. May 3 bahagi na nakaharap sa timog, mahangin mula Hilaga hanggang timog. Sulit na sulit ang espasyo. Pwede rin tayong tumingin sa gawing ito. Dito ay matatanaw nyo na ang kapaligiran ng building natin ay. Ganyan ang suot pero titingin ng bahay. Baka nakikiyamot lang yan ng aircon. Hello, Ma. Pakitransfer ang perang iyon mula sa account ko. May napili na ako rito. Ang ayos ng unit at ang disenyo ay talagang napakaganda. Kukuha ako ng 10 set. Ano? Totoo bang 10 set ang bibilhin niya? Magandang araw po sa inyo, ma'am. Ipapakilala ko po kayo sa isang exclusive customer manager. Ngayon din. Wag na. Ano po? Siya na lang. Sa kanya ako pipirma. Pasensya na po, pero sino po sila? Kararating ko lang galing sa pag-aaral sa abroad. Gusto ko sanang bumili ng ilang unit para sa ilang maliliit na investments. Sige po, dito po tayo para sa pirmahan. President Lu, tungkol sa pagpapadala ng dokumento sa property kahapon, mayroon tayong hindi inaasahang resulta.
Sabihin mo. Kahapon si Lin Ziyi ay masinsinang nagpaliwanag sa isang tila ordinaryong kliyente pero hindi namin inasahan na ang kliyenteng iyon ay direktang kumuha ng 10 bahay at higit pa doon, sa kanya lang daw siya pipirma ng kontrata. 10? Opo. Mukhang kaya rin naman pala niyang gumawa ng isang bagay na kahanga-hanga. Sige, naiintindihan ko na. Makaalis ka na. President Lu, Gayong siya naman ang may gusto sa akin? Bakit kailangan ko siyang iwasan? Sino sa inyo ang gustong sumama sa akin sa planning department? Sige po, sasama ako. Sophie, sumama ka na lang sa akin. Sige po. Lindsay, sumama ka na rin. Opo. Gaano pa lang ba siya katagal dito? Para maisama na agad siya ni President Lu sa pakikipag-usap ng business. Sino ba ang nakakaalam kung anong maduming paraan ang ginamit niya para akitin si President Lu? Hindi ba may asawa na si President Lu? Gusto niya yata maging kabit eh. Nandyan pa si Ate Sophie. Pakiusap, tingnan niyo po ito. Ang lupaing ito ang magiging prioridad ng grupo sa susunod na 3 buwan. Inaasahan ko na maging isang modernong komunidad ito, isang lugar para sa medisina, negosyo, edukasyon, na pinagsama-sama sa isang matalinong residensyal. Karamihan sa mga lumang bahay dito ay higit na sa 30 taon. Sira-sira na ang paligid at masyadong maraming nakatira. Ang pinakamainam na solusyon ay ang gibain lahat at itayong muli. President Lu, maaari ko bang sabihin ang aking opinyon? Sige. Para sa mga nakatira doon, ang bahay ay hindi lang malamig na laryo, kundi lagayan ng mga alaala. Palagi nating sinasabi na kailangan ng bagong lunsod, pero ang pagbabago ay hindi nangangahulugang pagbura. Miss Lin, nawawala ka ba sa focus? Nasa real estate tayo at ang lahat ng ito ay para kumita ng pera. 3 taon na ang nakakaraan. Nagpanukala na si Lu Group ng proyekto na babaguhin lang at hindi gigibain. Ang layunin nito ay paandarin ang paligid ng komunidad habang nagpapasok ng mga negosyo sa paligid. Ang ganitong paraan ay mas nababagay sa ganitong uri ng proyekto. Ito ang plano noong panahon ni Lolo. Hindi ko rin ito masyadong maintindihan. Sinasabi mo bang huwag gibain ang mga lumang gusali at panatilihin ang dati nitong hitsura? Hindi para panatilihin ang sira, kundi para itago ang anyo nito at lagyan ng bagong ideya. Maari tayong bumuo ng komersyal na gusali na may kakaibang estilo, isama ang kultura ng lugar sa disenyo para manatili ang alaala kasabay ng paninirahan. Nanaginip ka ba? Dahil lang sa mga bulok na bahay na yan? Lola, may lamat na po itong kaldero. Bakit po hindi tayo bumili ng bago? Nung kasing edad mo pa lang ang lola, ganyan din ang itinanong ko sa lola ko. Sabi ng pamilya ko, Ano po ang sinabi nila? nakalimutan na ni lola kung ano ang mga sinabi nila. Pero sa tuwing, nagluluto ako sa kalderong ito, naaalala ko silang lahat. Ang gusto ko ay maalala sila sa mas matagal pang panahon. Kung sa direksyon ng mungkahi mo, mayroon bang mga datos na sumusuporta rito? Base sa datos na nakuha ko sa aking investigasyon, sa mga residente rito, 68% ay mga orihinal na residente. At mahigit 40% sa mga residente rito ay mahigit 20 taon na ritong naninirahan. Karamihan sa kanila ay nagsasabi na ayaw nilang lumipat ng tirahan. May isang matandang babaeng nagsabi sa akin, "Dito sa bahay na ito, nagsilang ako ng mga anak, namatayan ako ng mga mahal sa buhay, at nagpatuyo ng mga karne taon-taon. Hindi lang ito basta gusali, ito na ang buong buhay niya." Anong klaseng pagsasaliksik ang ginawa mo? Pumupunta ka lang sa komunidad para makinig sa mga kuwento. Walang halaga ang pagiging emosyonal sa negosyo. Maaaring ang maging isang direksyon ito. Ngayong taon, balak din ng gobyerno na magtayo ng ilang mga natatanging cultural community. Ang mungkahi na ito, ayusin mo pa at gawing mas kompleto. Bigyan mo ng diin ang commercial value ng recovery mechanism at isumite ito sa board sa susunod na linggo. Opo, sir.
Paano nangyari iyon? Pumayag si President Lu sa kanyang mungkahi. Sir President Lu? Balak niyo po ba talaga na gamitin ang mungkahi niya? Ang mungkahi na iyon, bagamat mula sa emosyonal na pananaw, ay mayroon pa ring taglay na commercial value. Dahil ang mungkahi na ito ay isinumite noong panahon pa ni Lolo, pwede natin itong subukan. Ang paninirahan at mga alaala ay dapat magkasama. Tayo na. Sa madaling salita, hindi natin gagamitin ang bakal at semento para takpan ang kasaysayan, kundi hahayaan natin itong muling sumigla. Ang mungkahi ni Miss Lin ay nakaaantig ng puso. Pero kung wala itong kikitain, ay wala rin itong kuwenta. Tingnan nyo ang mga datos. Ang tradisyonal na redevelopment ay may kitang 22%, pero ang mungkahi nyo ay may tinatayang kita na ang 5% lamang. Kung ang titingnan lang natin ay ang mga gusali, totoo nga iyon. Ngunit magsasama tayo ng sining at kultura sa commercial districts at makikipagtulungan sa city government para sa Cultural Heritage Project upang makaakit taon-taon ng 200,000 turista. Para ito sa pagpapaunlad ng lugar. Isang proyekto para pagsamahin ang luma at bagong estilo ng mga gusali. Hindi ito pasado. Para sa proyekto ng pagsasaayos ng lumang baryo, ituloy ito base sa orihinal na plano ng Sophie. Bilang kumpanya, kailangang ang kita ang unahin natin at pagkatapos nito, ang Sophie. Ang itatalagang pinuno ng proyekto. Para sa tuloy-tuloy na pagsubaybay. Sige po, President Lu. Sa tagumpay ng proyektong ito, napakalaki ng naging bahagi ni Miss Sophie. Halik kayo, itaas natin ang ating mga baso para sa kanya. Congrats sa'yo. Congratulations, congratulations. Salamat sa inyong lahat. Ginagawa ko lang kung ano ang makakabuti at lagi itong magiging prioridad ko. Congratulations, Miss Sophie! Isang shot naman para sa'yo. Hinay-hinay lang sa pag-inom. President Lu, itataas ko ang aking baso para sa iyo, bilang pasasalamat sa paggabay mo sa akin sa mga nagdaang taon. President Lu, ang sarap po ng mga pagkain ngayon. Ayos ka lang ba? Okay lang po ako. Sa lagay mong iyan, hindi mo kayang umuwi ng mag-isa. Ihahatid na kita. Wala lang po ito, kaya ko pang maglakad. Ziyi! Pasensya na po, mayroon lang pusang kalye. Walang anuman. Halo? Ziyi, bakit hindi ka pa nakakauwi? Matanda. Ako po ang boss ni Lin Ziyi. Napakarami po nang nainom niya. Ibigay niyo po sa akin ang tirahan niyo. Ihahatid ko po siya pa uwi. Longteng Huafu. Unang gusali, ikatlong unit, 202. Sige po.
Napakalaki na niya, pero hindi pa rin mapakali matulog. Ay naku iho, mukhang pagod na pagod ka na. Halika muna at uminom ka ng tubig. Salamat po, Lola. Naku, walang anuman. Lola, nakatira rin po ba ang pamilya niyo sa Longteng Huafu? Oo. Ang bahay na ito ay bigay sa akin ni Ziyi bilang paggalang. Nandoon pa rin ang lumang bahay namin sa probinsya, kaya paminsan-minsan, pumabalik din kami para bumisita. Sertipiko ng kasal. May asawa na si Lin Ziyi? Lola, si Ziyi ba? Ay may asawa na? Opo. Ang balita ko sa kanya, bigla ang kasalan daw ang nangyari. At ang asawa niyang iyon, sa buong taon ay hindi man lang bumalik, kahit minsan. Hoy, iabot mo sa akin iyon. Sige po. Tingnan mo, asya iyon. Bakit ang lalaking ito? Hindi na makilala ang mukha? Naku, dinungisan ng drawing ng batang. Kapitbahay natin. Lola? Bakit? May kailangan po muna akong asikasuhin. Aalis na po ako. May asawa na pala siya? Bakit sinasabi pa niyang gusto niya ako? Aalis ka na agad? President Lu, magandang umaga po. Anong nangyari sa kaniya? Mukhang binaliwala ka lang. Ang ilang tao rito, akala mo ay kung sinong kaakit-akit. Nakakatawa talaga sila. Lin Ziyi, may asawa na si President Lu. Matuto kang rumespeto sa sarili mo. Nagkakamali kayo. Wala kaming kahit na anong uri ng ugnayan ni President Lu. Pero sa nakikita ko, iba ang pakikitungo niya sa iyo. Pangako, malinis ang ugnayan namin ni President Lu. Imposibleng magustuhan niya ako. Dahil lalaki ang gusto ni President Lu. Mabuti naman at kilala mo ang sarili mo. President Lu, Magtrabaho ka na ng maayos. sige po, asahan niyo pong matatapos ang trabaho. Huwag ka nang ngumiti. May asawa ka na. Bakit kailangan mo pang ngumiti sa akin? May kinalaman ba iyon? Meron. Sige po, hindi na po akong ngingiti. Ipaggagawa ko po kayo ng kape. Huwag na. Sophie, mula ngayon ang kape ko. Ay ikaw na ang bahala. Opo. Lu? President Lu? Heto na po. Handa na po ang kape niyo. Sige, maaari ka nang lumabas. Nasaan si President Lu? May dokumento akong kailangan niyang pirmahan. Lasing si President Lu at nagpapahinga siya sa International Hotel. Hello? Nandoon na si Lin Ziyi. Sandali lang, gagamitin ko ang phone ni President Lu para mag-text kay President Lu kay Madam. Kapag dumating na si Madam, isama mo siya para mahuli silang dalawa. Tandaan mo, siguraduhin mo na bago pa tumalab ang gamot kay President Lu, ay magkita na sina Madam at Lin Ziyi. Sa ganitong paraan, si President Lu ay mapapabilis ang pakikipag-divorce kay Madam. At ang babaeng iyon, bukod sa tatawaging masamang babae, ay kamumuhian pa ni President Lu. Hala Lin Ziyi o Lin Ziyi, maghintay ka lang. Dahil mahuhuli ka ng asawa niya. Haha! Madam, ang asawa niyo at ang ibang babae niya ay kumuha ng kwarto sa International Hotel. Ang room number ay 1-2, 2.
Assistant Lin, nandyan po sa loob si President Lu. Isa siyam, isa dalawa. Bakit pareho na naman ang room number na ito? President Lu. Mag-ingat ka. President Lu, maayos ka lang ba? Ang init. Napakainit. May lagnat ka, kukuha lang ako ng tubig para sa iyo. Lindsay Yi, bakit punong-puno ang isip ko ng dahil sa iyo? President Lu, hindi maganda ang lagay mo ngayon. Dadalhin na kita sa ospital. Magpakalma ka. Hello? Ano? Hindi dumating si Madam Lu? Paano nangyari iyon? Ibig sabihin ba nito, sina Lu Xingji at Lin Ji ay posibleng Ako, kasama si President Lu. Bakit? Pakiramdam ko ay masaya ako. Kung ganito ako, maituturing bang panloloko ito? Yung kalagayan ni President Lu kahapon, mukhang dala lang ng sobrang alak at naguluhan ng damdamin. Teka, may balita kahapon na. Ang misteryoso kong asawa ay nasa kwartong 1912. Pero ang kwartong 1912 ay kay President Lu. Ibig bang sabihin, si President Lu ang pinakasalan ko ng mabilisan? Hay, para malaman kung totoo, malalaman ko rin pag tumawag ako. Hello? Bakit nasa iyo ang cellphone ng asawa ko? Dahil ang asawa mo ay nasa kama ko ngayon. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi na makakatagal si Madam Lu at bibilis na ang proseso ng pakikipagdiborsyo niya kay President Lu. Kung ganoon ang usapan, si President Lu at ang misteryosong asawa ay hindi iisang tao. Buti na lang at hindi sila iisa. Araw-araw ko pa namang sinisiraan ang boss ko at kung iisang tao lang pala sila, mas mabuti pang matapos na lang ang lahat para sa akin. Tulog, 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 puro ka na lang tulog. Ano bang dapat kong gawin sa iyo? Oh, yeah? Bakit nandito ang phone ko? President Lu, saan po kayo pumunta kahapon? Hindi po makontak ang phone ninyo. Napakarami kong nainom kagabi. Imbestigahan mo para sa akin kung sino ang naghatid sa akin sa hotel kahapon. Ano po? Gagawin ko po agad. Ay, siya nga pala. Si Lindsay, nakita mo ba siya ngayon? Napansin ko kasing wala siya sa kumpanya. Masama raw po ang pakiramdam niya, kaya nag-leave po siya. Masama ang pakiramdam? Po. President Lu, saan po kayo pupunta? Hello? Pinag-isipan ko ito at pakiramdam ko kailangan ko itong sabihin sa iyo. May isang babae kahapon na ginamit ang phone mo para mag-message sa akin at ang sabi ay may iba ka na raw.
May bisita kami sa bahay. Mag-uusap na lang tayo mamaya. Ay nako. Ikaw yung lalaking naghatid kay Zee noong nakaraan, di ba? Opo, ako nga po. Nabalitaan ko pong masama ang pakiramdam niya, kaya dinalaw ko siya. Ganun ba? Halika, pasok ka, tuloy ka sa loob. Sino yan? Bakit narito si malaking boss sa bahay natin? Ikaw talagang bata ka. Halika, pasok ka, pasok. Halika po, kumain ka muna ng prutas. Salamat po. Hijo, nang taon ka na ba? May asawa ka na ba? 26 na taong gulang po. May asawa na po. May asawa na? Ay nako, sa tingin ko kasi, mabuti kang tao at bagay sana kayo ng Zee namin. Sayang lang, may asawa ka na pala. Lola, ang totoo po nito. Balak ko na pong makipaghiwalay. Hiwalayan? Ay nako, kung ganoon ay napakaganda. Itong si Zee namin, higit 1 taon ng kasal, pero yung asawa niya hindi man lang nagpakita kahit kailan. Sa tingin ko, hindi rin matino ang lalaking yon. Darating ang araw, papakiusapan ko si Zee. Nahiwalayan na siya. Sa nakikita ko, kung magsasama kayo, magiging maayos ang lahat. Kung ganoon, ay hindi pala maayos ang asawa ni Lindsay. Sa kaniya, mas lalo lang akong dapat maging responsable sa kaniya. Lola. Ay nako, sige na. Hindi na ako magsasatita. Heto na. Sige na. Kayong mga kabataan ang mag-usap diyan. Aalis na muna ako. President Lu, bakit po kayo naparito? Nabalitaan ko kasing hindi maganda ang pakiramdam mo. Ganoon ba? Dahil ba ito sa nangyari kahapon? Tumigil ka. Isang aksidente lang yon. Alam ko, nakahapon ay dahil lang sa nagawa ng kalasingan. Isipin na lang natin na walang nangyari sa atin at hindi mo kailangang maging responsable sa akin. Naintindihan mo? Magiging responsable ako sa iyo. Paano ka naman magiging responsable? Pagsasabay ba sa asawa mo? Magdidiborsyo ako. Wag na lang, ayos lang ako. Umalis ka na. Hindi maganda ang pakiramdam mo. Kaya mananatili ako rito para alagaan ka. Maya-maya lang ay may tawag pa ako sa asawa ko. Hindi magandang nandito ka. Ganoon ba? Sakto at hindi ko pa nakikita ang asawa mo. Sige, tumawag ka. Makikinig lang ako. Hinding-hindi ako mag-iingay. Ano ka? Anong klaseng hilig yan? Tsaka isa pa, hindi naman ito video call, kaya hindi mo siya makikita. Walang problema. Boses lang niya ay ayos na sa akin. Magsasabihan kami ng mga sweet na salita. Sigurado ka bang gusto mong makinig? Hindi ba masama ang trato sa kanya ng asawa niya? O baka naman, nagmamahalan talaga sila? Talagang gusto mong makinig, no? Sige. Papakikinggan ko sa'yo. Wag na pala. Magpahinga ka na lang muna. Alis na ako. Ang pelikular. Masyado siyang interesado sa personal kong buhay. Posible kayang gusto niya ako? Kung sasabihin mo na mahal nila ang isa't isa, hindi ako interesadong makinig. Sabi mo may gumamit ng cellphone ko para padalhan ka ng mensahe tungkol sa pakikipagkita ko sa iba? Pero wala namang record sa cellphone ko. Siguro ay binura na nila iyon. Nang sinubukan kong tumawag uli, isang babae ang sumagot sa telepono. Sabi niya, nasa kama ka raw niya. Sa kama? Ang lakas naman ng loob niya. Pinuntahan pa ang asawa ko para magyabang. Naiintindihan ko na. Siya nga pala? May problema ba sa'yo kung may makasama akong iba? Okay lang, hindi ko mamasamain. Isa lang naman itong peking kasal. Maari kang magkaroon ng sarili mong pag-ibig at buhay. Opo. Ikaw, may problema ba sa iyo? Ganito po kasi, may nangyari sa amin ng ibang tao kagabi. Kaya? Gaya ng sinabi mo, peke lang ang kasal nating ito. Hindi ko pakikialaman ang buhay mo at hindi rin kita pipigilang makipagkita sa ibang tao. Salamat sa iyong pag-unawa. Kaya yung babae kagabi, siya ba ang gusto mo? Hindi pa ako sigurado,
Pero gustong-gusto niya ako. Kaya, kailangan na nating mag-divorce agad. Sige po, magtakda ka na lang ng oras. Darating ang lolo sa loob ng 7 araw. Gawin natin pagkatapos ng 7 araw na iyon. Magkikita muna tayo bago ang divorce. Pagkalipas ng 7 araw, muli na akong magiging single. Kaya, nung araw na iyon, ipinapaalam lang sa akin nang minamahal niya na siya na ang nagmamay-ari sa kanya. Marahil ay nagkamali lang sila ng binigay na tirahan at nagkataong tumugma ito sa numero ng kwartong President Lou. Marahil ganoon nga. Maghanda ka na. Maaari ka nang maging regular na empleyado. Pinapayagan mo ba akong maging regular dahil sa may nangyari sa atin at sa tingin mo ba ay may utang na loob ka sa akin? Masyado kang nag-iisip. Tungkol doon sa panukalang ibinigay mo noon, pumasa ka na sa pagsusulit ko, pero kung gusto mong pumasok sa planning department, kailangan mo ring pumasa sa pagsusulit nila. Pero hindi ako gusto ni Sophie. Papayagan niya kaya akong pumasa? Magpapakontest ako bukas. Kung papasa ka, payag na akong gawin kang regular. Lindsay, handa ka bang lumaban? Handa po ako. Sige, maghanda ka na. Opo. Makinig muna ang lahat, mayroon akong iaanunsyo. Base sa pagbabago at upgrade sa plano ng proyekto, kailangan nating makahanap ng mga bagong paraan para mabigyang buhay muli ang mga lumang bahay sa syudad na pagdesisyunan ng pamunuan na magsasagawa ang kumpanya ng isang internal planning competition. Para lang po ba ito sa mga taga-planning department? Para sa contest na ito, bukas ito sa kahit anong departamento at may 3 araw kayo para gawin ito. Ang sino mang manalo ay pwedeng humingi ng isang hiling sa akin. Wow, napakalaki naman yata ng papremyong iyan. Kung mananalo po ba ako, pwede na akong mapunta sa planning department. Siyempre, pero kailangan mo munang manalo. Lindsay, may alam ka ba talaga sa planning? Ang lakas naman ng loob mong magmalaki rito. Tama. Paano mo nakuha ang kapal ng mukha na iyan? Ani hindi mo man lang tiningnan ang kakayahan mo? Wala na kayong pakialam doon. Malalaman niyo rin ang sagot pagkalipas ng 3 araw. Miss Sophie, narinig ko na marami nang napanalunang parangal si Lindsay noong nasa eskwelahan pa lang siya. Paano kung manalo nga siya sa pagkakataong ito? Ano na lang ang sasabihin sa ating planning department? Mayroon akong naisip na paraan. Sige, sa wakas, natapos din. Bukas ko na lang uulitin para ayusin. Uwian na. Lindsay, pagkatapos kong manalo sa kompetisyon, sisiguraduhin kong mapapaalis kita sa pamilya Lou. Tara na, ihahatid na kita sa bahay. May naisip ako. President Lou, una ka na muna, kailangan ko pang ulitin ang paggawa ng proposal. Sabi ko, umuwi na tayo. Alam mo ba kung anong oras na? Kapag nag-iisa ka sa labas, delikado para sa iyo. Sige po. Ito ang marketing proposal na ginawa ko para sa Longteng Huafu. Ang konsepto nito ay tungkol sa modernong pamumuhay at pagbabalik sa kalikasan na nagbibigay diin sa pagiging akma nito sa lahat ng edad at sa halaga ng lokasyon nito. Ginamit namin ang paraan ng
Scenario marketing, kung saan ginawa nating pangunahing visual ang mga garden at playground upang antigin ang damdamin ng mga kliyente. Wow! May kailangan pa bang ihambing dito? Ipahayag na natin agad na panalo na ang Miss Sophie. Ayos na ito. Tama. Ito naman ang proposal ko. Lindsay, wala ka na talagang hiya. Pinaghirapan ko ito ng 3 araw at 3 gabi. Ito ang ginawa kong proposal. At dahil assistant ka lang ng CEO, balak mo pang agawin ang kinalabasan ng aking paghihirap? Lindsay, ang isang taong nagnanakaw ng proposal gaya mo ay masamang elemento sa industriya. Dapat ka nang lumaya sa Lu Group. Oh, sang-ayon akong pinalaya siya. Manahimik kayo. Sinasabi mong sa iyo ito. May ebidensya ka ba? Siyempre mayroon po. Ito ang unang bersyon ng proposal na isinumiti ko 3 araw na ang nakalipas. Ang pangunahing ideya nito ay ang 9 na eksena ng dula ng buhay sa tahanan. Nakuha ko ang inspirasyon sa kinalalagyan ng komunidad sa lungsod na may kakaibang layout. Bawat eksena ay nakatuon sa isang senaryo ng buhay, paglalaro, pag-ehersisyo, at pakikipagkapwa-tao. At itong sinasabing ideya ni Sophie ay pinalitan lang ng pangalan, pero ang nilalaman at istruktura nito ay saktong kinopya lang. Gaya-gaya ka lang. Akala mo ba kapag ginalingan mo ang pananalita, sa'yo na ang proposal na iyan? Hindi ako huminto sa aking unang bersyon ng proposal. Ngayong araw, dala ko rin ang aking pangalawang bersyon ng proposal. Sige, tingnan natin kung ano pang maisasagawa mo. Base sa pinakahuling datos ng pananaliksik at feedback mula sa merkado nitong nakaraang 3 araw, pati na rin sa aking sariling realisasyon sa mga nakaraang araw. Nalaman namin mula sa mga feedback ng merkado na ang bahay ay nananatiling matibay habang ang pamilya ay patuloy na lumalago. Hindi lamang sa disenyo sa labas, kundi pati ang layout sa loob, dapat itong nakakasabay sa pagbabago ng pamilya nang may kalayaan dahil iyan ang tunay na kailangan ng mga kliyente ngayon. Kaya naman, ang pangunahing tema ng aking ikalawang bersyon ay ang bahay na may pangunawa sa buhay, ang karapat-dapat sa mga taong may malasakit sa buhay. Eto, parang totoo nga na mas maganda ang pagkakadesenyo ng Lindsay. Mali. Siguradong ninakaw ng Lindsay ang ideya ng Miss Sophie. Kung sino ang nanggaya sa isa, dapat ay malinaw na sa inyong lahat, di ba? Ang data research ng Lindsay, ang mga feedback ng mga kliyente, ang mga selling point ng mga klase ng kwarto, ang lohika sa likod nito, at ang mahusay na pagpapaliwanag. Ito ang profesional na kakayahan na dapat taglayin ng isang planner. Lindsay, tanggap ka na bilang regular employee. Simula bukas, isa ka ng ganap na marketing planner. Salamat po, President Lu. Pagbubutihan ko pa po ang trabaho ko. Sige, tapos na ang meeting. Base sa pinakita ng Sophie at ng Lindsay na pagpasyahan ng kumpanya matapos ang talakayan na si Lindsay ang magsisilbing leader ng ikalawang grupo sa planning department. At para sa planning director, dahil sa pagnanakaw ng plano ng iba, si Sophie ay opisyal ng tanggal sa trabaho. Sino ang sinasabi mong tanggal na? Sophie, nirebisa ng grupo ang records ng iyong operasyon at natuklasan naming kinopya mo ang disenyo ng iba at muling pinangalanan para ipasa, isa itong seryosong paglabag sa patakaran. Hindi iyon pagnanakaw. Ginawa ko lang itong basehan. Saka, isang baguhan lang yang si Lindsay. Bakit siya ang magiging leader? Hindi naman, sinabi na nga ni President Lu na mas mahusay ang disenyo niya. Tama, ang mga ideya ng Lindsay. Ang mas may katangi-tanging ganda. Manahimik kayo? Mga wala kayong sariling paninindigan? Lindsay, mula pa ba sa umpisa ay plano mo na ang umangat? Ang pagiging mapagkunwari mo, matagal ko nang napapansin. Ang mga ginawa ko ay mas alam mo kaysa sa kahit sino. Akala mo ba, kung aapakan mo ang ibang tao para umangat, ay magiging matatag ang posisyon mo? Natalo ka, hindi dahil sa may ginawa ako, kundi dahil naging sobra na ang mga ginagawa mo. Kalokohan. Dahil lang iyon. Sa pakikipaglapit mo kay President Lu, napakasama mong babae. Subukan mong saktan siya at makikita mo. President Lu. Simula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng pamilya Lu. Ilabas siya. Alis. Maghanda kayo. Lalo ka na, Lindsay.
Hindi ko hahayaang maging maayos ang buhay mo. Alice, Ayos ka lang ba? Ayos lang po. Salamat po, President Lu. Salamat po sa pagtatanggol sa akin. Ang posisyong ito ay para talaga sa iyo. President Lu, ang mga dokumentong gagamitin para sa Siacheng ay naihanda ko na po. President Lu, noong huli po kayong nalasing, ang taong nagdala sa inyo sa hotel, nahanap niyo na po ba? May natukoy kaming isa, pero mukhang mayroon pa siyang kasamang iba. Maaari po kayang si Sophie ang taong iyon. Nalaman ko po ang address niyo mula kay Sophie noong araw na iyon. Tsaka po, parang alam niya po kung anong nangyari sa atin. Ang tungkol sa bagay na ito, ako na ang mag-iimbestiga niyan. Mauna ka na at ayusin mo na ang gamit mo. Sige po. Bakit kayo nandito? Ang laking pagkakataon nga naman, Lindsay. At muli tayong nagtagpo. Ano ang binabalak ninyo? Anong gagawin namin? Inakit mo si President Lu, kaya ako napahiya ng husto sa kumpanya. Sa tingin mo, ano ang gagawin ko sa iyo? Kasama rin ako. Dahil sa iyo, natanggal ako sa trabaho. Kaya sa tingin mo ba ay hindi kita pagbabayarin? Kasalanan nyo naman ang lahat ng ito. Pampublikong lugar ito. Huwag kayong gumawa ng kung ano rito. Huwag ka nang madaldal. Bigyan niyo siya ng leksyon. Ipapakita ko sa iyo ang tindi ko. Ano ang ginagawa ninyo riyan? Lol, President Lu. Anong ginagawa niyo rito? President Lu, kasi ano? Peach, hindi ko po sinasadya. Ang nangyari ngayong araw ay pagbabayarin ko kayo sa susunod. Alice. Opo. Opo, aalis na kami, aalis na. Aray! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako? Dadalhin kita sa ospital. Tara. Masakit ba? Iihipan ko para mawala ang sakit. Wag na. Maayos lang ako. President Lu, salamat kanina sa pagligtas mo sa akin. Wala yon. Empleyado kita? Kaya obligasyon kong protektahan ka. Empleyado lang ba? President Lu, narinig ko kay Lindsay na may umatake raw sa iyo. Ayos ka lang ba? Kung may nangyaring masama sa akin, sa tingin mo ba makakaharap mo pa ako ngayon? Napakawalang kuwenta mong magtanong. Sabi ko na, kasing bigyan kita ng bodyguard po. Pero ayaw nyo talaga. Talaga bang gusto nyo lang na makasama si Binibining Lindsay nang kayong dalawa lang? Kaming dalawa lang. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't gusto nyo naman po si Lindsay? Gusto mo ako? Ubo? Anong ibig mong sabihin na gusto kita? Ikaw kaya? Tong halatang may gusto sa akin. Kailan pa kita naging gusto? Kung ganoon, bakit mo sinabi kay Lola na ako ang asawa mo? Saka, doon sa maliit na notebook mo, inilista mo ang lahat ng mga paborito ko. Hindi ba't gusto mo ako? Kung hindi, ay ano ito? Iyon ay dahil napagkamalan ako ni Lola. Isa pa, ang nasa notebook na iyon ay ang tungkol sa trabaho ko. At hindi lang ikaw ang nandoon, pati sina President Joe, President Wang, at President Lee. At isa pa, hindi ba lalaki ang gusto mo? Ubo? Ako? Palusot ko lang iyon para tanggihan ang gusto mo. Bakit? Kailangan ko ba ng pagtanggi mo? Napaka-presumptuous mo. Sabihin mo na lang, gusto mo ba ako o hindi? Bahala ka kung anong isipin mo. Sus! Halata namang gusto mo ako, ayaw mo lang aminin ngayon. President Lu? Gusto mo rin ba siya? Magugustuhan ko siya? Ang gusto ko ay yung malambing at maalaga. Tingnan mo nga siya, parang ibon na dada ng dada maghapon. President Lu, ang pag-aakalang gusto ka ng isang tao ay nangangahulugang nauna nang tumibok ang puso mo para sa kanya. Kaya President Lu, halatang gusto mo talaga si Lindsay. Sinasabi mo ba? Na one-sided ang pagtingin ko kay Lindsay? Oo naman.
Sasabihin ko sa'yo, kami ni Lynn. Hindi pa kayo kumakain, di ba? Nagdala ako ng pagkain, sabay-sabay na tayo. Hindi ba ito ang regalo na ipinahanda sa akin ni President Lu para kay ma'am noong araw na iyon? Kaparehong kapareho ah. Lin Ziyi, ang pulseras mo na ito. Bakit? Anong mayroon sa pulseras? Regalo ito ng asawa ko. Halatang hindi ka binibigyan ng halaga ng asawa mo. Ang pangit ng pulseras na binigay sa'yo. Siguradong napakamura nito. President Lu, napakamahal po nito. Kabilang ang pulseras na ito sa mga regalong ibinigay ninyo noon sa asawa ninyo. President Lu, bakit pati sarili mong regalo sa asawa mo ay hindi mo maalala? Lahat talaga ng lalaki ay pare-parehong manloloko. Ay, anong problema po, President Lu? ano sa tingin mo ang problema? Alam mo naman na gusto ko si Lin Ziyi, pero binabanggit mo pa ang asawa ko sa harap niya? Wala kang ibang ginawa kundi sumira ng diskarte. Pero President Lu, huwad na kasal lang naman ang meron kayo at malapit na rin kayong mag-divorce. Hindi pa niya alam yon. Ganoon ba? Ako na mismo ang pupunta para magpaliwanag sa kanya. Wag na. Ako na lang ang hahanap ng pagkakataon para magpaliwanag sa kanya. Oo nga pala, kaarawan ni Lin Ziyi bukas, ipaghanda mo siya ng isang regalo. Tandaan mo, kailangang mas maganda iyon kaysa sa walang kwentang pulseras na binigay ng asawa niya. Sige po. Sandali. Pangit din naman ang panlasa mo. Ako na mismo ang maghahanda. Opo, sir. Kunin mo na ang mga damit, tara na. Wow, ang daming regalo. Anong nangyayari dito? Anong arte iyan? Sinasabi mong hindi mo alam na para sa iyo. Ang regalong ito ni President Lu para sa iyong kaarawan. Bibigyan ako ni President Lu ng regalo para sa birthday ko? Nagmamayabang lang siya sa atin. May ilang tao talaga na sa pamamagitan ng maduming paraan ay inagaw ang pwesto ni Miss Sophie at nagawa pang pagastusin si President Lu para sa napakamahal na regalo. Siguro nga kung bakit gustong makipag-divorce ni President Lu sa asawa niya ay dahil sa pakikialam ng babaeng ito. Lu Shengzi, sinasadya mo ba akong pahirapan? Dahil ang hilig ninyong gumawa ng kwento, bakit hindi na lang kayo magsulat ng mga script? Sinasabi ko sa inyo, ang mga regalong ito mula kay President Lu ay para sa kanyang asawa, hindi para sa akin. Tabi, padaanin niyo ako. Masyado siyang defensive, halatang may itinatago siya. Hindi ba noong isang araw ay sinama siya ni President Lu sa isang masiselang meeting? Simula noon, naging iba na ang lahat. Sa tingin ninyo, iyong misteryosong asawa ni President Lu, posible kayang siya pala iyon? Impossible. Isa lang siyang intern. Wala siyang sapat na katayuan para doon. Bagay ba iyon kay Lin Ziyi? Pero talaga namang, napaka-special ng turing ni President Lu sa kanya. Ang mga karaniwang intern ay hindi nakakakuha ng ganitong pribilehyo. President Lu, yung mga regalo sa desk ko, sa iyo ba galing ang mga iyon? Oo naman, kumusta? Nagustuhan mo ba? Mas maganda naman ang mga yan kaysa sa bulok na bracelet na bigay ng asawa mo, di ba? Ako mismo ang personal na pumili ng lahat ng regalong yan. Ayoko niyan, bawiin mo na yan. Ayaw mo? Bakit ayaw mo? Hindi mo ba nagustuhan? Kung hindi mo gusto, bibilhan kita ng mga bago. Ano ba talaga ang balak mo? Sabi ko naman sa iyo, gusto kita at gusto kong panagutan ka. Teka, sandali. Hindi mo ba talaga ako gusto kahit kaunti lang? Gusto? Siguro nga. Pero hindi ko kayang maging kabit at manira ng pamilya ng iba. President Lu, may asawa ka na at may asawa na rin ako. Hindi tayo parehong walang sabit. Sana ay panatilihin natin ang distansya natin. Tungkol naman sa mga regalong ito, ibigay mo na lang po iyan sa asawa mo. Ano? Tinanggihan ba ang regalo mo? Para sa taong gusto mo? Oo. Sinabi niya na ibigay ko na lang sa iyo ang mga regalo. Malinaw na nagseselos siya. Sinabi mo ba sa kanya na peke lang ang kasal nating dalawa? Hay naku. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Oo nga pala. Gusto mo ba ang mga regalo? Kung gusto mo, pumunta ka sa opisina ko. Ibibigay ko ang mga regalo sa iyo. Hala, wag na. Sobrang dami na nang binigay mo noong nakaraan. Nahihiya na akong tumanggap muli.
Tsaka, para sa kanya naman talaga ang mga regalong iyan. Teka, Lou Group? Bakit parang nagkataon naman yata? Anong ginagawa mo? Sa kaba ko, naibaba ko ang telepono. Oho, President Lou, anong ginagawa mo kanina? Tulad ng gusto mo, inaasikaso ko ang asawa ko. Napakamaramdamin mo talaga. Halo? May nangyari ba? Bakit mo biglang ibinaba ang telepono? Wala naman. Sinabihan lang ako ng madamot kong boss kanina. Napansin ko lang, sa tuwing tumatawag ako sa iyo, palagi mo siyang nababanggit. Hay, kung hindi mo na talaga kaya, sa kumpanya niya, pwede kang magtrabaho sa kumpanya ko. Sa totoo lang, hindi ko naman siya ayaw. Ibig bang sabihin ay, gusto mo siya? Oo, konti. Kaso, may asawa na siya. Hay. Tila, pareho nating nagustuhan ang taong hindi dapat. President Lou, yung malas na puno. Ano? Ano kasi? May kailangan lang akong asikasuhin kaya ibababa ko na. Usap na lang tayo kapag may oras. Sige po. Magsalita ka? Anong problema? Iyong mamahaling dahon ng puno na binili ninyo, muntik nang makalbong lahat dahil kay Lindsay. Lindsay. Pagkalipas ng ilang araw, magiging single na uli ako. Z, Apo Z. Lola, bakit po? Noong huli kitang inihatid, yung binatang iyon ay nasa baba pa rin. Baka, may kailangan siya sa'yo? Nasa baba si President Lou? Ano? Lola, magpahinga na muna kayo sa loob. Pupunta lang po ako doon. Sige. Paano ko ba ito sasabihin sa kanya? Paano kung tanggihan niya ako? President Lou. Bakit ka nandito? Paano mo nalamang nandito ako? Nakita ka ng lola ko kanina mula sa itaas. May kailangan ka ba sa akin? Lindsay, ayaw ko nang magpa-apekto pa sa sasabihin ng ibang tao. Gusto kita. Dahil may nararamdaman ka rin naman para sa akin, bakit hindi tayo pwedeng magkasama? Dahil may asawa ka na. Ayokong maging kabet o sumira ng pamilya ng iba. Hindi mo sinisira ang pamilya ko. Dati, para lang mapagbigyan ng lolo ko. At manahin ang kumpanya, naghahanap ako ng kung sinong babae para sa isang peking kasal. Minsan ko lang siyang nakita noong kumuha kami ng marriage certificate. Kung ano ang itsura niya ngayon, hindi ko na matandaan. Peking kasal? Bakit parehong-pareho sa karanasan ko? Bigyan mo ako ng 3 araw? Makikipagdalamhati ako pagkatapos ng 3 araw. Basta't handa kang makipaghiwalay sa asawa mo, magkakasama tayo? Bakit ganoon ka pareho? Kami rin ng asawa ko, peke lang din ang kasal. At nakatakda ring maghiwalay sa loob ng 3 araw. Hindi kaya ikaw ang asawa ko? Pati ba ikaw at ang asawa mo ay kasal-kasalan lang? Ang babaeng na pangasawa ko ay nagngangalang Ma Xiaoya. Ito ba ang pangalan mo dati? Hindi ko pa nababago ang pangalan ko, Lin Ji, na talaga ang pangalan ko simula noon. Hindi pala siya ang tinutukoy ko. Sinasabi ko na nga ba, hindi naman siguro mangyayari ang ganoong pagkakataon. Ayos lang iyan. Ngayong alam ko na, napeke lang din ang kasal nyo. Sa makalawa, kapag pareho na tayong single, papayag ka ba na makipagrelasyon sa akin? Sige. Sa makalawa ay pupunta na ako para makipag-divorce. Sabihan mo ang abogado na gawan ako ng mga dokumento para sa divorce. Opo, sir. President Lou, ibig niyo po bang sabihin pagkatapos ng divorce ay formal na kayong magsasama ni Miss Lindsay? Ganoon na nga po ba? Pareho lang kaming dalawa, napeke lang ang kasal. Napag-usapan na naming dalawa, na pagkatapos naming maasikaso ang paghihiwalay sa asawa, ay formal na kaming magsasama. Sige na, lumakad ka na. Tapos na mag-ayos, handa na para sa divorce. Ang apo nating si Ziyi, ang ganda naman ng ayos mo, may lakad ka ba? Hindi po ako makikipag-date. Makikipag-divorce po ako. Divorce? Sakto. Iuwi mo rito sa bahay. Iyong lalaking nakilala mo noon. Nagustuhan ko ang batang iyon. Susubukan ko po. Nga pala Lola, hindi na po ako uuwi para kumain ng tanghalian. Sige, mag-ingat ka sa daan. Opo, baby eh. Paalis na.
at darating din ako doon sa loob ng 30 minuto. Paalis na ako. Darating ako sa loob ng 30 minuto. Sige. Hello? Nasaan ka na? Narito na ako. Oo, narito na ako. Lin Ziyi. Asawa kita. Kaya, yung laging kinukuwento mo sa akin, na kuripot mong boss, ay ako. Kung ganoon, yung tinatawag mong lampang assistant, ay ako pala. Buti na lang at ikaw. Nagsama tayo ng matagal, pero hindi man lang natin napansin na ang bawat isa pala sa atin ay ang ididiborsyo sana natin. Napakanganga naman nito. Oo nga. Sobrang hangal. Magdidiborsyo ka pa ba? Hindi. Panghabang buhay na hindi. Lola, gising na ba si Yiyi? Ano ka mo? Sabi ko, gising na ba si Yiyi? Oh, baka natutulog pa. Puntahan mo muna doon. Sige. Nakahanda na ang almusal, pero nakahiga pa rin siya. Lola, kumain na po muna kayo? Gigisingin ko lang siya? Oh, sige. Yiyi? Nakahanda na ang almusal? Bakit nakahiga ka pa rin? Mahal, matutulog pa ako ng konti. Hindi pwede. Ngayong araw na ito, pupunta pa tayo sa Family Sports Day ni Guangguan at Yuyu. Dapat nandun tayo. Sige na. Hayaan mo na si Lola ang pumunta para sa akin. Hindi ako pwedeng pumunta. Mamayang hapon, kikitain ko pa si Matandang Gu sa baba para mag-tai chi. Alis na ako. Lindsay, kapag hindi ka pa bumangon, kikilitiin talaga kita. Hindi ko na kayang mamuhay ng ganito. Makikipagdiborsyo na ako. Lindsay, gusto mo bang maturuan ng leksyon? Subukan mong sabihin yan ulit. Nagbibiro lang naman ako sa iyo. Galit ako. Lu Xingzi. Sorry na, wag ka na magalit. Wag ka na kasing magalit. May itatanong ako sa iyo. Kailan mo? Balak sundan ang ating dalawang anak? Bakit gusto mo pang dagdagan ang mga bata? Sige na, patawarin mo na ako. Sige na, pinatatawad na kita. Pero mamayang gabi, siguraduhin mong babawi ka sa akin. Sige na nga, babawi ako. Grabe ka talaga, Lu Xingji. Nagkunwari ka lang bang galit kanina? Hindi kaya. Nagkunwari ka lang talaga. Nagkukunwari ka lang. Bumangon ka na para mag-almusal, bilis. Sige po. Ngayon ko lang na-realize na ang simpleng saya ng buhay pamilya ang tunay na mahalaga.